Kahapon, nag-post ang Commission on Election Intramuros, Manila. Ito po yung post nila. Attention please. BSKA 2025 voter registration has been rescheduled from July 1 to 11, 2025 to the last week of October 2025 until July 2026. Sinyalis na ba to? Ito po, tingnan nyo. Ito yung post nila. Sinyalis na ba to? Na postpone talaga ang eleksyon. Hello, what's up mga kapobre? So here we go. Panibagong araw po, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, of course, panibagong vlog po tayo ngayon mga kapobre. So araw po ngayon ng linggo, Sunday po ngayon. So nung isang araw nag-upload tayo doon sa BSKA, Barangay and SK election, tuloy ba o hindi? So medyo madaming nanood kasi umabot na ng 1K views. Thank you very much sa inyong panonood. So ngayong araw ay pag-usapan natin uli yung Barangay and SK election. So wag na nating patagalin to, umpisahan na natin. So again, magandang hapon po sa ating lahat mga kapobre. So kahapon, araw ng Sabado, is may nakita akong post sa COMELEC, Commission on Election. Kasi sa totoo lang po mga kapobre, is araw-araw po tayong nag-antabay sa mga post ng COMELEC. Baka sakaling mag-post na bito na or pinirmahan na ng Pangulo. So kahapon nakita natin yung post nila. So at namangha tayo, medyo namangha tayo ng konti. Sa tingnan ko lang kung saan ba yun. Dali lang saan ba yun? Naku po. Ito. So kahapon, nag-post ang Commission on Election Intramuros, Manila. Ito po yung post nila. Attention please. BSKA 2025 voter registration has been rescheduled from July 1 to 11, 2025 to the last week of October 2025 until July 2026. Sinyalis na ba to? Ito po, tingnan nyo. Ito yung post nila. Sinyalis na ba to? Na postpone talaga ang eleksyon. So yan po yung post nung COMELEC. Medyo napaisip tayo dyan. Yun na ba? Postpone na ba talaga? Kasi dapat is July 1 to July 11 yung registration. Kasi usual kasi pag may darating na eleksyon is mayroong gagawing voter registration ang COMELEC. So dapat July 1 to 11 kasi mag-eleksyon dapat ngayong December 1, 2025. So na move from last week of October 2025 to July 2026 na yung registration. So ibig sabihin, in my own opinion, in my small capacity, iniisip ko na postpone talaga ang eleksyon. Kasi nga, gaya ng sabi ko, pag may eleksyon pa dapat sa December,
is dapat natuloy na yung registration sa July 1. Pero may post na ang Comelec na postpone ang registration, voter registration. So kahit wala pa, hindi pa napirmahan ng presidente, pero may kasi pag after 30 days hindi napirmahan yan, matik na yan approve. So posible na postpone. So kaway-kaway dyan sa ating mga incumbent barangay official. Parang tuloy ang ligayan nyo ngayon, mga barangay official, mga incumbent. So pero hindi pa naman penal yan kasi wala pa nga si presidente. Kaya nang video ko nung isang araw, nasa presidente na po yung bula. Last touch na po siya dyan. Siya na po ang may hawak dyan. So, pero pag ganito ang sitwasyon, senaryo, na pinuspo na yung voter registration, medyo may agam-agam na tayo. So, pinuspon yan. Di natin maikaila na yung talagang nagpursige na mapuspon is none other than Senator Amy Marcos. So gusto talaga niyang mapuspon yung eleksyon at para bigyang daan yung eleksyon ng BARM, so Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, kasi may eleksyon sila ngayon, parliamentary election kayong October 2025. So malapit na, ilang buwan na lang. So gusto ni Amy Marcos na mabigyang daan yung eleksyon, pero dapat sana naisip din ni Senadora Amy Marcos na nakasit na yung barangay election sa December. So how come na ipostpone nila? Iwan ko lang, basta ang gaya ng sabi ko, pangako kasi yan ng mga politiko na ipostpone nila. Kaya yun, na-postpone nga. Buti na lang hindi 6 years. Kasi plano ng kung mga congressman, 6 years yung kanilang proposal na puspo na na termino ng barangay ang iski election. Buti na lang na naig yung sa Senado. Yung sa Senate is 4 years lang. So ayon, 4 years na madagdagan ng isang taon. Kapag nagkataon yon 6 years, nako, mahaba-habang mahaba-habang pag-antos sa mga gustong kumandidato. So, pasensya na kasi may comment sa video ko nung isang araw. Ayusin ko daw pananalita ko. Pasensya na po, hindi po ako masyadong sa Tagalog. Bisaya kasi ako. Medyo may lang tayo, marunong lang tayong kunti, pero hindi po fluent yung pagpananalita natin sa Tagalog. Pagtiyagaan lang nyo lang po, total maintindihan naman siguro. Kaso lang hindi maganda ang pananalita. Hindi ba katulad ng mga sanay na sa Tagalog na maganda sila pakinggan. Yung sa atin is medyo matigas. Pero pagpasensyahan nyo na, pipilitin ko po. Kasi po, kung magbibisaya ako, hindi naman makaintindi yung mga kaibigan nating Tagalog na nanonood sa atin. So, pipilitin kong magtagalog. So, balik tayo sa barangay and SK election. So, sa akin lang na pananaw is, sa akin, 85% postpone talaga yan. Ma-postpone talaga yan. Iba indikasyon na Senyalis na yan, yung pag-postpone ng voter registration, indikasyon na yan. Sa akin lang iwan ko lang sa inyo. Basta sa akin, parang na yan, postpone na talaga yan. Kahit kung hindi pirmahan na yung presidente, lalo na pag hindi pirmahan. Kasi pag hindi nagalaw yung bill na pinasa ng Kongreso at Senado,
wala, automatic na yun. Approve. Ang hintayin na lang ng mga ating mga nagtatanong mga kababayan kung ibito ni Presidente. Kung ibito, tuloy ang eleksyon. Pag hindi ginalaw yan, walang eleksyon po. So, yun ang mangyayari, mga kapobre. So, sa aking opinion din ha, gusto kong matuloy. Gusto kong matuloy, number 1. Number 2, gusto ko ring hindi matuloy. Ano, ano na ba kayo? Naglibog or naguguluhan ba kayo? Well, paliwanag natin ng mayos. Una, gusto kong matuloy para mabigyang daan or mabigyan ng pagkakataon yung iba na mga gustong kumandidato na mas maganda pa ang mas magandang plano sa barangay. Lalo na pag sa isang barangay walang kwenta yung namunuan ng mga barangay official, dapat silang palitan. Di ba? So, yan, gusto kong matuloy para yung mga aspiring na may potensyal na maging barangay official is mapalabas nila yung mga plataforma nila sa barangay. Yan ay isa kong para yan ang gusto ko na matuloy yung eleksyon. Saka para mapalitan na din yung mga balasubas ng mga barangay official. Lalo na yung mga pili-pili lang. Pag hindi nila ka-partido, lalo na yung mga ayuda. Nako, yun, dami talagang nagagalit dyan sa ayuda na yan. Yung ayuda kasi pag hindi mo kasangga ang kapitan, nako, pahirapan makaayuda ka. So, dapat yun ang dapat baguhin dapat sa barangay. Although, hindi naman natin maiwasan yan, politika talaga yan sa barangay. Sinasabi nga nila na hindi daw yung barangay sa politika, kalokohan yun. Ginagamit yun mga barangay official sa politika kasi sila yung nakakaalam sa mga tao doon, kaya pinupuntahan niya ng mga mayor, congressman, gobernador. Kaya huwag nyo nang sabihin na di pwede sa yung mga barangay politika. Ay nako, politika yan, lalo na pag mga eleksyon ng mayor, congressman, bawal daw makialam yung mga barangay official. Nako, wag nyo nang lukuhin yung tao. Saan ba pumupunta yung mga congressman at mayor, 'di ba, sa barangay, mga barangay official? Doon sila humingi ng tulong. Kaya ayaw man natin o sa gusto, barangay is na politika na yan. So, yun ang gusto kong matuloy para mabigyan naman pansin yung mga mas may magandang pananaw para sa barangay. Sa kabilang banda naman po, gusto ko pong hindi matuloy. Gusto ko pong hindi matuloy kasi nga, in fairness sa ating mga barangay official, is dalawang taon lang sila ngayon. Di ba? 23, 24, 25. So, yung termino nilang yun is 2 years na. Unfair naman po sa kanila pag mag-eleksyon. So, yan gusto ko rin na hindi matuloy para yung mga plano nila, yung lalo na yung mga barangay official na may mga sinasimula ng mga proyekto, matapos naman yan. Kaya gusto kong matuloy din. So, kasi nga yung iba, kagaya ko, nung naging barangay chairman ako, 2013 is na-postpone yun hanggang 2018. So, naging 5 years. So, unfair naman sa mga nakaupo ngayon na 2 years lang sila. Tapos mag-eleksyon sa December. Ang gastos, grabing gastos. Alam niyo mga kapobre, sa barangay grabing gastos yan. Hindi ka, tutuhanin na natin to. Sa barangay, lahat ng eleksyon na nangyari dito sa Pilipinas, hindi ka talaga mananalo pag hindi ka namigay ng pera. Yun talaga ang nakasanayan na. Kung wala kang pera, wala kang boto.
Kung sa kanta pa, kung wala kang pera, wala ka ring kaibigan. Ganun rin sa eleksyon yun. No? Pag wala kang pera, kahit napakabait mo pa, kahit napaka-aktibo mo sa barangay, pag ultima ora, election time, wala kang naibigay na pera, huyo ka. Wala kang butong makuha. Tsamba na lang yun manalo ka sa barangay kung di ka nagbigay ng pera. Maliban na lang kung siguro sa isang barangay puro mga pariente mo. Pero madami, hindi, na sa tagal ko na sa politika, yun na ang obserbasyon ko. Di ka talaga mananalo. Totoo yan. Pag may pira ka naman, tapos yung kalaban mo mas malaki sa'yo, wala ka rin. Kaya po yung eleksyon sa barangay, kahit anong sa eleksyon lokal, pira-pira na yan. Dito sa Pilipinas, pira-pira na yan. Yan po ang katotohanan. Peace po sa lahat ng politiko, pero yun po ang katotohanan. Kung wala kang pira, di ka mananalo. So, dapat balik tayo doon sa sa gusto kong matuloy. Gaya ng sabi ko, gusto kong matapos din yung mga proyekto na nasimulan na mga, lalo na yung nag-umpisa ng may proyekto na silang nasimulan. So, napaka-exe naman yung 2 years. Kasi nga, dineclare na unconstitutional yung pag-postpone, kaya nabawasan sila ng 1 taon. Kaya yun, para magpatuloy naman nila, lalo na yung nagsisikap talaga, or yung mga barangay official na maganda ang ginagawa sa barangay. So yun, siguro yun na muna ang ating pag-usapan ngayon. Nagtataka lang ako kahapon nga kasi yung post ng Comelec na postpone ang voter registration. So hindi natin maiwasang isipin na tinatanong natin sa ating sarili, indikasyon na ba to? Sinyalis na ba to na postpone ang eleksyon? So, yun, update lang tayo mga kapobre. So, araw-araw tayo nag-monitor sa Comelec or sa Malacanang sa mga pronouncement kung napirmahan na ba or nabito na ng presidente ang bill na pag-postpone ng eleksyon. So, hanggang dito na lang. Sabi ko kanina, pagtiyagaan nyo na lang yung Tagalog natin. Medyo binugang kasi. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood. So, update lang tayo. At pag may pronouncement na, may na si Presidente, iba-vlog natin kaagad-agad yun. So, bye-bye. And don't forget to subscribe Pobreng Mapalad Vlog. Maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat. Bye-bye. I love you all. God bless. Babush.